Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos na may pusara ang Storm Inn, ay agad na nagsagawa ng pagpupulong si Jiang Qirin at sinabihan ang lahat na wala silang dapat na ikabahala sa mga nangyari. Sabi nito na naisip na niya din na maaring mangyari ang ganitong mga bagay, at ang totoo ay inumpisahan niya ang inn na ito nang walang kahit na anong paghahanda, kaya naman dahil sa nangyari ay magpapahinga na muna sila, at muling subukan na mag-umpisang muli. Sabi pa nito na binili niya ang lupa na ito kasama na ang Storm Inn, bagamat hindi na sila makakapagpatakbo muna ng kanilang negosyo, ay gagawin na muna nila ang mga kinakailangan upang makakuha ng permit sa pagpapatakbo ng kanilang inn. Sabi pa nito na alam niya na nakakadismaya ang mga nangyari ngunit walang dahilan para sa kanila ang malungkot, nang bigla naman na nagsalita ang isang bata, at sinabi nito na napansin niya ang ikilos ng inspector na balak talaga niya na suspendihin ang kanilang inn, at tinanong ang ating bida na kung magiging ayos lamang ba talaga ito. Agad naman na sinabi nito na kung may magagawa ba ang inspector kung sakaling magawa nilang maipasa ang lahat ng mga kinakailangan sa kanilang inn, kaya naman sinabihan nito ang isang bata na huwag na siyang mag-alala pa dahil sa ang mga batas at regulasyon sa lugar na ito ay hindi naman walang kwenta, at naniniwala siya na magagawa nilang mailagay ito sa patas na pamamaraan para sa lahat. Malungkot naman na nagtanong muli ang bata at sinabi na kung talaga ba na ay lalaan nila ang kanilang buong tiwala para sa bagay na iyon, na masaya naman na sinang-ayunan ni Jiang Qirin, dahil kung hindi ay gagawin niya ang lahat para lamang magtiwala sila para sa bagay na kanyang sinabi, kaya naman ay sisimulan na nilang magplano ng maayos. Sabi nito na kailangan nilang masigurado na magagawa nilang makuha ang lahat ng mga kinakailangan para sa kwalipikasyon. Agad naman na humingi ng pasensya si Weian sa ating bida dahil sa hindi naging sapat ang kanyang paggawa ng preparasyon. Agad naman na hindi sinang-ayunan ito ng ating bida at sinabi na nagawa nito ang lahat para sa kanya, ngunit sa tingin niya ay ang pagpapatakbo ng isang inn ay isang napaka-komplikadong bagay. Nang bigla naman na humingi ng tawad si Nam Gong Hyu dahil sa alam nito na nagsanhi siya ng hindi maganda para sa kanilang inn at hindi siya nararapat pa na magpatuloy dito. Ngunit agad naman na sinabi ni Jiang Qirin na kalimutan na nito ang bagay na iyon, dahil sa nasabi na niya dito na parte na siya ng kanilang pamilya. Maging si Wun Chan ay humingi din ng tawad sa ating bida, dahil sa ginawa nito ang lahat ng mga gawain sa kusina kahit siya pa ay hindi kwalipikado na gawin iyon. Ngunit dahil naman sa sinabi niyang iyon, ay agad naman siyang pinitik ng ating bida sa kanyang ulo. At sinabi na nakikita na naman niyang muli ang muka nito nang siya ay umalis sa Clear Moon Pavilion, kahit pag ginawa na nito ang lahat, ay ang kanyang muka ay parang may kinakatakutan pa din na kung ano. Kaya naman sinabi nito sa lahat na hindi niya lamang kay Wun Chan ito sinasabi, dahil ang kung ano ang nangyari ngayon ay hindi kasalanan ng kung sino man sa kanila, at ito ay dahil sa ang preparasyon sa kanilang Storm Inn ay hindi pa sapat. Kaya naman ay naisip niya na ang nangyari ngayon ay pagbibigay lamang sa kanila ng oportunidad, kaya naman ay kailangan nilang maghanda sa ngayon. Nagsalita naman si Weian at sinabi na ang nangyari ay maganda din para sa kanila, dahil kapag ang ganito ay naganap ng sila ay kilala na at madami ng mga customer, ay magsasanhi ito ng negatibo para sa kanilang inn upang mas mahirapan na makabalik. Dahil dito ay masaya naman na napasabi ang dalawang bata na gagamitin nila ang oportunidad na ito upang gawin ang Storm Inn bilang ang pinakamagandang inn sa buong Deity Road. Nang bigla naman silang pinatigil ni Jiang Qirin dahil sa masyadong mabigat ang kanilang pinapangarap, dahil ang nais lamang niya ay isang normal na inn, at ayos na siya sa pagpapatakbo ng isang normal na inn nang walang kahit na anong magiging problema. Matapos ay tinawag nito si Wun Chan at sinabi na sa tingin niya na ang sinabi sa kanya ng inspector na kakailanganin muna nitong makasali sa isang kompetisyon upang makakuha ng sertipikasyon, kaya naman ay tinanong siya ng ating bida na kung may alam ba siya na kahit na ano patungkol doon. Sabi naman nito na ang tinutukoy ng inspector ay ang Hangzhou's Great Cooking Contest at ang Gold Deity Cook Competition. Ang dalawang iyon ay ang pinakasikat na cooking competition sa Hangzhou, at hindi nito alam kung talaga ba na nagbibigay sila ng mga sertipikasyon sa mga nananalo. Dahil dito ay tinanong naman siya ni Jiang Qirin na kung gaano ba kadami ang madalas na sumasali sa kompetisyon na iyon,
At kung ilan din ang mananalo, sabi naman nito na base sa kanyang pagkakaalam ay halos 200 hanggang sa 300 katao ang sumasali doon at upang mapiling mananalo, ay dapat ay mayroon siyang kakayahan na kikilalanin ng 3 head cook ng Hangzhou, at tanging 4 lamang na tao ang maaring manalo. Matapos ay tinanong naman siya ng ating bida na kung ganoon ay alam naman nito sa kanyang sarili na mananalo siya doon. Malungkot naman itong napasagot na sa totoo lamang ay hindi pa niya opisyal na natapos ang training na ibinigay sa kaniya ng head cook ng Clear Moon Pavilion noon, at wala siyang magandang pagkaunawa sa itinuturo niya noon, at hindi niya alam kung ganun nga ba siya kagaling, ngunit napangiti naman dito ang ating bida, at masayang sinabi na wala dapat siyang ikabahala patungkol doon, dahil sa kakaiba siya sa lahat, at nakakasigurado siya para doon. Dahil sa tingin niya ay ang head cook ng Clear Moon Pavilion ay takot sa kanya upang umabot pa sa punto na ninais niya na mapaalis siya doon, kaya naman ay hindi na nakapagtataka na siya ay isang napakapambihirang tao. Matapos ay tinanong niya ito na kung naalala pa ba nito ang araw kung kailan ay binigyan siya nito ng kanyang unang sahod, at kung ano ang dahilan kung bakit nito nais na maging cook. Agad naman itong sumagot sa tanong ng ating bida, na ito ay dahil sa nais niya ang maging pinakamagaling na cook sa buong Hangzhou, at napasabi na kung hindi niya maaring maipanalo ang kompetisyon na kagaya lamang nito, ay sa papaanong paraan siya magiging isang pinakamagaling na cook sa buong Hangzhou. Kaya naman ay agad itong nagpaalam sa kanila at sinabi na mayroon lamang siyang pupuntahan at aalamin. Matapos ay napasabi si Jiang Qirin na ngayon ay ang patungkol naman kay Nam Gangyu. Kaya naman ay agad niya itong tinawag, at sinabi na alam nito ang nais niyang sabihin sa kanya, ngunit bago iyon ay sasabihin niya muna ito, na hindi niya tatanggapin ang kanyang nais na sabihin sa kanya. Agad naman na ipinilit nito ni Nam Gangyu na isabi, ngunit sinabihan lamang siya ng ating bida na kahit na ano pa man ang kanyang sabihin ay hindi na magbabago pa ang pagtingin niya dito, at siya ay parte na ng kanilang pamilya, at ang pamilya ay hindi dapat na nagkakawatek-watek, sa nangyari ay napatigil naman ang binata. Matapos ay agad nitong sinabihan ang binata na sumunod siya sa kanya dahil sa may nais siya dito. Sa pagtataka ni Nam Gangyu ay tinanong naman niya ang ating bida na kung saan naman kaya sila magtutungo. Makalipas ng ilang sandali sa lugar ng Clear Moon Pavilion ay agad na nagtungo ang dalawa. Sa nangyari ay nagtataka naman ang binata at napapatanong na kung ano naman ang kanilang ginagawa sa lugar na ito, nang bigla naman na nagsalita si Cholwo at sinabi na sa tingin niya na mukhang malaki ang naging epekto na pagsasara ng kanilang negosyo upang magtungo sila sa lugar na ito. Sa nangyari ay napasabi na lang ang ating bida na mukhang mabilis na kumalat ang balita patungkol sa kanilang storm in. Sabi naman dito ni Cholwo na sa larangan na ito ay masyado itong masikip hindi gaya ng kanyang inaasahan, at ang isang mainitan na inspector ay mas lalo pang pinalaki ito, kaya naman ay walang dahilan para hindi niya malaman ang mga detalye patungkol doon. Matapos ay tinanong niya ito na kung ano ang dahilan kung bakit personal na nagtungo dito ang isang may-ari ng isang inn, sabi naman ni Jiang Qirin sa kanya na nais nitong makausap ang Namgang clan. Sa nangyayari ay bigla naman na natigilan si Cholwo sa nais na mangyari ng ating bida, kaya naman dagdag pa nito na kung maari ba siya nitong maipakilala sa mga ito. Agad naman itong sumagot na maari naman na maipakilala niya siya sa mga ito ngunit hindi ganun kadali. Matapos ay nagtanong naman siya sa ating bida na kung ang dahilan ba ng kanilang pagpapasore sa kanyang storm in ay dahil sa binatang kasama niya, ngunit hindi naman na ito sinagot ng ating bida. Kaya naman dahil dito ay napasabi na lamang siya na kung ganun ay naiintindihan na niya, na ang pagpunta nila sa lugar na ito ay dahil sa alam nila na ang administrator ng Namgang clan ay dito nanunuluyan ngayon. Hindi naman ito sinang-ayunan ng ating bida at sinabi lamang na nagbabaka sakali lamang siya na magagawa niyang magawa ng paraan para makausap niya sila, at hindi niya inaasahan na ang administrador ng Namgang clan ay nandito sa kanilang lugar. Sabi naman dito ni Cholwo na base sa kanyang pagkakasabi ay sa mukhang alam na nito na mayroon silang koneksyon sa mga ito. Sabi pa niya na lagi niyang nararamdaman ito sa kanya, ngunit mukhang nakakatiyak na siya ngayon na ibang-iba nga si Jiang Qirin kumpara sa kung ano ang panlabas nito,
kaya naman ay masaya nitong sinabi na magantay na lamang sila dito at gagawa siya ng paraan para mangyari ang nais nito. Nang makaalis naman ito ng silid, ay agad na tinawag ng binata ang ating bida, at sinabihan na ang administrador ng kanilang Namgang clan ay ang kanyang uncle, at wala siya sa sitwasyon upang makipagkita sa kanya. Tinanong naman siya ni Jiang Qirin na kung ano naman ang mali sa bagay na ito, dahil sa siya ang pinakamatandang anak ng pinuno ng Namgang clan, kaya naman ay kwalipikado siya para sa pagharap sa kanya. Malungkot naman itong sinabi na siya ang taong nagpakilala sa kanya sa mundo ng mga brothel at sa sugal, kaya naman ay hindi niya maisip na ang kanyang uncle ay kung may malasakit ba sa kanya. Sabi naman sa kanya ni Jiang Qirin na kahit pa ito ay patungkol sa brothel o sa pagsusugal, ay siya ang tao na makakapagdesisyon para sa kanyang sarili, na malungkot naman na inamin ng binata at sinabi nito na alam naman niya ang patungkol doon, ngunit sinabihan naman siya ni Jiang Qirin na kailangan na lamang niyang tanggapin ang lahat ng mga nangyari dahil iyon ang dapat na lamang niyang gawin. Sa isip naman ng ating bida habang pinagmamasdan ito ay ang administrador ng Namgang clan na nagtulak sa isang ito sa kahalayan, ay mukhang may nais itong mangyari, dahil sa ang relasyon nito sa kanyang uncle ay nagdulot sa kanya ng kahirapan at makaramdam ng matinding pagkatalo. Nang bigla naman nagalit na dumating si Chulwo, at sinabi na kaya ayaw nito na tumaggap ng ganitong mga kahilingan, dahil dito ay napasabi naman ng binata na ang kanyang uncle ay mayroong hindi magandang pag-uugali kung minsan at gaya nga ito ng kanyang inaasahan. Sa galit nito ay napasabi na lamang siya na ito pala ang dahilan kung bakit tinalikudan ang binatang ito ng ganun na lamang, matapos ay may ibinigay ito at sinabi na ang taong hinahanap nila ay nasa ikatlong palapag sa gitna ng pavilion, na agad naman siyang pinasalamatan ng ating bida. Sinagot naman siya ni Chulwo at sinabi na huwag na nito pang intindihin iyon, at isipin na lamang kung papaano ito makakabawi sa kanya. Makalipas naman ng ilang sandali, ay agad naman na nagtungo ang dalawa sa sinabing lugar ni Chulwo, kaya naman ay agad nitong inutos na papasok na sila. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang makapasok naman ay agad naman na naramdaman ng ating bida ang malakas na aurang pinapalabas nito, matapos ay agad itong nagbigay ng isang masamang titig sa binata, upang agad itong mapahinto. Matapos ay tinanong niya ito na kung anong lakas ng loob nito na makipagkita pa sa kanya, nang bigla naman na nagsalita si Jiang Qirin at hiniling na tanggalin ang pangalan ni Namgang Hugh sa listahan ng mga pinaghahanap ng Hangzhou. Sa isip naman nito ay napapatanong siya na kung ito ba ang innkeeper na nababalitaan niya ng nakaraan, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na kung anong dahilan kung bakit siya hinahanap nito upang gawin lamang iyon, dahil sa ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng gobyerno, at ang kanilang Namgang clan ay hindi nakikialam sa mga pagpapalakad ng gobyerno. Sinagot naman siya ng ating bida at sinabi na ang pangalan ni Namgang Hugh ay nasa listahan ng mga kriminal, at hahayaan lamang ba niya ito at papano din? Matapos ay tinanong niya ang administrador na kung alam ba ng kanilang clan head ang patungkol dito. Sa narinig nito ay bigla naman siyang nagalit, at pasigaw na sinabi na ang kanilang clan head ay hindi sasayangin ang kanyang oras upang makialam sa mga ganitong mga bagay. Sa nangyari ay napasabi na lang si Jiang Qirin na kung ganun ay ang ibig sabihin lamang nito ay hindi alam ito ng kanilang clan head, na ang kanyang matandang anak ay nasa listahan ng mga kriminal, kaya naman ay tinanong niya ito na kung maituturing pa ba din niya itong isang walang kwentang usapin. Sa nangyari ay napadabog naman ito sa lamesa, at sinabi na si Namgang Hugh ay ang tunay na matandang anak ng Namgang clan. Sabi pa nito na wala ni isa sa Namgang clan ang nag-iisip sa kung sino nalulong sa pagsusugal at sa mga kahalayan bilang ang anak ng Namgang clan. Tinanong naman siya ni Jiang Qirin na kung parehas din ba ito ng naiisip ng kanilang clan head. Nagalit naman itong sinang-ayunan, dahil sa siya mismo ang nakakaalam kung paano ito mag-isip. Sa nangyari ay napangiti naman ang ating bida, at sinabi na kung ganun ay wala na silang dapat pa napag-usapan pa dito, kaya naman ay agad nitong sinabihan ang binata na magtutungo sila ngayon sa Namgang clan. Sabi pa nito na gagawa sila ng pag-anunsyo sa lugar na iyon, na siya na si Namgang Hugh,
ay karapat-dapat bilang ang susunod na tagapagmana ng Namgang clan matapos na magbago. Agad naman siyang pinahinto ng binata, ngunit sabi naman nito sa kanya na nais din niyang makita ang kanyang ama ng personal upang malaman kung anong klaseng tao ba talaga ito, kung siya ba ay may busilak na puso na tatanggapin ang kanyang anak na lumayas, o di kaya ay kung itataboy siya na parang ginawa sa kanya ng kanyang uncle bilang ang kanyang pamangkin, na kanyang tinuruan ng pagsusugal at sa kahalayan. Sa nangyari ay galit na galit naman ang administrador ng Namgang clan sa mga sinabing ito ng ating bida, at habang nagpapalabas ng malakas na enerhiya, ay tinanong nito si Jiang Qirin na kung anong lakas ng loob ng isang hamak lamang na innkeeper na maliitin ang isang mataas na miyembro ng Namgang clan sa kanyang harapan, at mukha yatang mayroon itong huling kahilingan bago siya mamatay. Matapos ay sinabihan niya si Namgang Hyu na dinungisan nito ang pangalan ng kanilang clan sa pamamagitan ng paggawa ng mga kahalayan, at matapos na gawin iyon ay magtutungo siya doon na parang nagsisisi na, at kung inaasahan ba nito na tatanggapin siya ng mga elder ng kanilang pamilya ay hindi yun mangyayari. Sa isip naman ng ating bida habang pinagmamasdan ang administrador ng Namgang clan, na nakakagamit pala ito ng ganito kalakas na chi, at bilang isang administrador ng Namgang clan ay inaasahan na niya ito. Nang bigla naman na nagsalita ito at sinabi na sasabihin niya muli ito sa binata, na siya ay wala lamang at isang kahihiyan ng kanilang clan, kaya naman ay bibigyan niya ito ng awa sa huling pagkakataon, kaya naman ay sinabihan niya ito na huwag nang magpapakita sa kanyang harapan, o lalapit pa sa kanilang Namgang clan. Tinanong naman siya ng binata na kung bakit parang galit na galit ito sa kanya. Dahil hindi naman siya ganito noong bata pa lamang siya, dahil sa binubuhat pa siya nito dati na parang kanyang anak, at maging ang kanyang kapatid na babae ay ganun din, agad naman itong sumagot at sinabi na ito ay dahil sa noon ay inakala niya na makakatulong sila kay Namgang Hyuk na inaasahan nilang maging ang susunod na clan leader, at hindi nito naisip na susubukan niyang asamin ang posisyon na iyon nang siya lamang. Agad naman na sinabi nito na hindi niya binalak ang ganun at sa tingin niya na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan dahil sa hindi kahit na kailanman, ngunit sinabihan naman siya nitong tumahimik at sinabihan na kung sa tingin ba niya na hindi niya maiisip ang ganun, dahil sa nais nitong manalo kahit pabata pa lamang si Namgang Hyuk, at palihim na nagsasanay hanggang sa ang mga kamay nito ay mapuno na ng mga sugat. Sa isip naman ng ating bida na ang sinasabi nito ay wala na sa tamang rason, at nakakasigurado siya na ang taong ito ay sinusubukan na may iwas si Namgang Hyu na makita ang kanyang ama na clan leader. Dahil dito ay hindi na sinagot pa siya ng binata at sinabi na dahil sa ito ay patungkol sa mga nakaraan ay wala siyang intensyon na mabago pa ang kanyang naiisip, at walang saysay pa para sa kanya ang ipaliwanag pa ito. Nang bigla naman nitong tinanong ang kanyang uncle na kung tinatrato ba nito ng ayos ang kanyang kapatid na si Namgang Yon, agad naman nitong sinabi na kung ang patungkol sa kanyang kapatid, ay labis ang naibibigay nitong tulong sa kanilang clan, at kung ang kagaya niya na walang kwenta ay hindi na dumating sa kanilang Namgang clan ay mas magiging perpekto na sana ito. Sa isip naman ng ating bida na kung bakit ganito na lamang ito umasta ay sa kadahilanan na ang clan leader ng Namgang clan ay isang patas na tao. Alam din nito na kung ang binatang ito ay makaharap ang kanyang ama at makita na nagsisisi na ito sa kanyang mga nagawa, ay bibigyan nito ang binata ng isa pang pagkakataon. Bagamat isa lamang siyang anak sa labas ay dala-dala pa din nito ang dugo ng kanilang clan leader at siya ang pinakamatandang anak. At mukhang ang binatang ito ay posibleng masira ang plano ng paghalili na mayroon ang administrador ng Namgang clan. Kaya naman ay nagsalita na ito at sinabi na ang nais lamang nila ay ang mabura ang pangalan ni Namgang Hyu sa listahan ng gobyerno, at kung magawa nito ang bagay na iyon para sa kanila, ay hindi na sila pabibisita sa Namgang clan. Sa nangyari ay sinabihan naman nito si Jiang Qirin na dahil sa mabait siya sa kanya, siya na isang hamak lamang na innkeeper, ay anong lakas ng loob nitong makipagnegosasyon sa kanya na isang administrador ng Namgang clan, matapos ay nagpalabas naman ito ng malakas na chi sa buong paligid. Sa nangyari ay hindi naman ito kinakaya ng binata, kaya naman ay agad siyang inalalayan ng ating bida sa kanyang likudan, at sinabihan na kailangan niyang kayanin ang ipinapalabas nito, na lakas loob naman niyang sinang-ayunan.
Naiinis naman na napapasabi sa isip ang administrador ng Namgang clan na kung sa papaanong nakakayang tagalan ito ng isa lamang na innkeeper. Nang bigla naman siyang tinanong ng ating bida na kung ano na ang kanyang gagawin sa kanyang alok dito, dahil kapag nangako ito ngayon, ay maghihiwalay na sila ng tahimik sa lugar na ito. Sa isip naman ito ay napapasabi siya na kahit paburahin niya ang pangalan ng kanyang pamangkin sa listahan sa gobyerno, ay hindi naman na ito makakabalik sa Namgang clan ng ganun kadali. Kaya naman ay agad itong sumangayon at sinabi na ipinapangako niya na gagawin nito ang kanyang nais. Dahil sa sinabi nito ay sinabi ni Jiang Qirin na kung ganun ay aalis na sila ngayon. Ngunit may pahabol naman na pagbabanta ang administrador sa binata, na dapat ay hindi ito magpapakita sa Namgang clan, dahil kapag tinakot siya ng mga ito ng kagaya ngayon, ay papaslangan nito ang binata, gamit ang kanyang sariling mga kamay, at kailangan niyang pakatandaan ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.